Ako si Lucenzo. Dati, ako ang presidente ng Lu Group. Pero ngayon, pulubi lang ako. Mahabagin naman kayo. Umalis ka. Mahabagin kayo. Bigyan naman ako ng makakain. Lahat dito ay mababa ang tingin sa akin. Tinatawag pa ako ng basura. Tanging Uncle Chen ang nagpapatakbo ng noodle shop. Kung minsan ay binibigyan ako ng natirang noodles ng mga customer. Anak, habang mainit pa, kainin mo. Limang taon na ang nakalipas. Ang tatay ko ay nawala sa urban village na ito sa misteryosong pangyayari. At naparatangan ngang mali. Siya ang pinakamahusay sa mundo maintenance engineer. Walang problema sa makina na hindi niya malutas. Ang purong gintong wrench na ito ay ang tanging bagay na iniwan ng tatay ko sa akin, ang kanyang tanging pamana. Sabi niya, kapag nasa peligro ako, kunin ito at makakatulong ito para maging ligtas ako. 5 taon na ang nakalipas, pinasara ko ang kumpanya, binago ang pangalan ko, at hinayaan ang mga tao na apakan ako. Lahat para malaman ang katotohanan ng bagay na ito. Tatay, ipapawalang sala ko ang pangalan mo. Iligtas mo ang buhay ko. Paano mo nagawang masira ang luxury car ni General Jiang? Bubugbugan kita hanggang mamatay ngayon. Hindi ko ito sinira. Sinabi mo pa na hindi ikaw? Hinawakan mo at tumirik ang kotse. Halika. Bubugbugan ko ang marumi mong mga kamay ngayon. Saan ka tumatakbo? Duwag? Paano mo nagawang tumakbo? Maruming pulubi. Tingnan, ano ang problema sa kotse? Kakaiba. Bakit hindi ito umandar kanina? Sumakay ka sa kotse. Kasama ang isang maruming pulubi. Huwag magsayang ng oras sa pag-uusap. Basura! Tiwala lang sandali. Tinatawag ako ng basura sa loob ng maraming taon. Ano pa ang isa? Ang hindi makatiis sa maliit ay magwawasak sa malaki. Ngayong taon, sa Global Automotive Challenge, kung ang Jiangxi Group Racing Team hindi makakuha ng magandang ranking, hindi lang ako, kundi pati na rin ang iba pang mga investor ay magbabawi ng kanilang pondo. Lin Shibo, pakiusap. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Yue, hindi sa ayaw kitang bigyan ng pagkakataon. Ang kompetisyon lang kasi ngayon, napakainit. Maraming magagaling na team ngayon na nakatingin lahat sa pwesto ng Jiangxi Group, handang sumalakay. Naiintindihan ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero kailangan mong manalo. Maglabas ng paunawa. Sa lahat ng engineer, sino mang makakapagpababa ng 0 to 60 time ng team natin, 0 to 60 times sa ilalim ng 1.8 segundo, ay direktang kukunin bilang vice-presidente na may taunang sweldo na mahigit 100 milyon. Miss Jiang, hindi ba medyo ambisyoso iyan? Tinatanong mo ba ang desisyon ko? Kahit ang mga top racing car ngayon, 1.7 na segundo lang ang 0 to 60 time. 1.7 na segundo. Kung ang 1.8 segundo. Ay hindi na hamon? Eh di para saan pa kita kailangan? Tama. Ayoko lang ng magandang ranking. Gusto ko ang kampyonato. Ayoko lang manalo ng isang beses. Gusto kong manalo ng paulit-ulit. Oh, siya nga pala Miss Jiang. Tungkol sa nasirang sasakyan sa Urban Village noong nakaraan. Tapos na ang investigasyon. Problema sa drive belt engine? Kaya mukhang naagrabyado natin iyong walang kwentang lalaki. Dapat lang sa mabahong pulubi iyon.
Tingnan mo kung gaano siya kahabag-habag. Nakakagalit lang siyang tingnan. Maging patas tayo. Hindi niya sinira ang sasakyan. Tama. Pero may kakaiba, Ano iyon? sabi ng mga engineer natin. Napakakomplikado ng engineering ng model na ito. Sa ganitong klaseng sira, kahit ibalik pa natin sa pabrika, aabutin ng 2 linggo bago maayos. Huh? Paano bigla na lang ito naayos? Iyong walang kwentang lalaki. Mga kagalang-galang na eksperto mula sa buong mundo, ang Classic Car Challenge ng Jiangxi Group Classic Car Challenge, opisyal nang magsisimula. Ang klasikong sasakyang ito ay regalo ng maharlikang pamilya kay Old Master Jiang. Dahil sa matagal na pagpapabaya, hindi na ito umaandar. Sinumang makapagpaandar nito ay ituturing na kampeon ng hamon na ito. Napakalaki ng premyo, hindi nyo maisip. Dinala ko na ang hamon sa mismong pintuan mo. Tingnan natin kung makakapirmi ka pa. Pinsan, anong ginagawa mo? Sa Urban Village, may kompetisyon. Hindi mo ba narinig na ang mga masters ay nasa mga tao? Maaaring may mga nakatago na masters sa Urban Village. Kaya gusto kong makita, anong klaseng master ay magtatago dito? Ang lumang kotse na ito, mas luma pa sa lolo ng lolo ko, ay mas luma pa. Kahit ako, isang nagtapos sa Ivy League doktorado sa inhinyerya, ay walang magagawa tungkol dito. Siyempre wala kang magagawa tungkol dito. Hindi ka master. Ikaw, pinsan, sinasaktan mo ang puso ko. Tigilan mo na. Sinabi ko pa rin ng parehong bagay. Ang mapapangasawa ko ay hindi ikaw. Iwan mo na ang ideya na ito. Ang President Jiang natin ay nagsabi, ang premyo ay nadoble. Ang mananalo ay makakakuha ng kahit isang 8 figurang gantimpala. Lahat kayo ay galing sa buong mundo antas ng eksperto engineers. Maaari bang lahat ay hindi makayanan ng lumang kotse na ito walang paraan? Lahat. Mayroon pa bang ibang gustong subukan? Kahit ganon, hindi mo kahit susubukan. Anong ginagawa ng babae na ito? Ang Jiang Group nila, D, ay isang kilalang multinational corporation. Hindi maaaring walang layunin para magkaroon ng kompetisyon na ito at sa lugar na ganito. Maaari bang nalaman nila may kakaiba tungkol sa akin? Ang premyo ay nadoble ulit at makakakuha rin ng 5% ng Jiang's equity. Oh my, President Jiang, kahit ako gustong subukan. Ang mga bayani ay hindi nagtatanong tungkol sa pinanggalingan. Kung maaayos mo ito, ang premyo at equity ay lahat para sa iyo. Paano nangyari ang pinto ng kotse ay hindi bumubukas? Tigilan mo na. Gusto mong sumali sa kompetisyon? Kahit ibalik mo royal nobility ang mga top experts noon, maaaring hindi makakaya ayusin ang lumang kotse na ito. Medyo kalmado ka. Kaya itataas ko ang stakes. Ang dalagang ito ay magdadagdag ng isa pang premyo. Sino man ang maaayos ito. Bukod sa premyong nabanggit at ang equity, extra ay makakakuha rin ng pagkakataong makipag-date sa akin. Sinong gustong makipag-date sa iyo? Pero hindi ka pangit. Sa wakas, dumating na ang gantimpala ko. Pinsan, panoorin mo muna akong kunin ang klasikong kotse na ito. Pagkatapos, ikaw naman ang susunod. Pinsan, ako na ang bahala. Mayroon na akong kumpletong plano. Ang pagpapaandar sa klasikong kotse na ito ay magiging napakadali lang. Hala, bukas na. Ang galing. Umandar na. Miss Jiang, ito ba ay mabibilang kahit namatayan? Ang patakaran ay paandarin ng kotse. Ang pagpapaandar at pagkatapos ay pagpatay ay hindi mabibilang. Ipapahayag ko ngayon na si Ginoong Kilang ay nabigo sa hamon. Lumabas ka sa kotse. Ngayon, ipapahayag ko rin. Sino mang makakapag-ayos ng klasikong kotse na ito, anuman ang bonus na ialok ng pinsan ko, tutumbasan ko ito piso sa piso. Maliit na pulubi. Ganito na pala katagal. Hindi ka pa rin magtatangka? Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat ba akong sumubok? Ang hamon ay parang napakagandang oportunidad. Pero paano kung mahalata ako? Wag na, wag na.
Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Masisira ang malaking plano ko. Miss Jiang, mukhang walang nangangahas na sumubok. Kung ganon, ang hamon ngayong araw ay itinatapos na. Sino ang nagsabing walang nangangahas? Ikaw, isang matanda? Gusto mo ring sumubok? Hindi, siya. Hindi ko kaya, Tito Chen. Bakit mo ako hinila rito? Hindi ko talaga kaya. Kailangan nating subukan ang huling pag-asa. Kung hindi agad makakabayad ng upa si Tito Chen, kailangang isara ang pansiterya. Gawin mo na lang para sa bonus na ito. Tulungan mo si Tito Chen. Paano kung magtagumpay? Walang paano kung, Tito Chen, ako, hindi pa nga ako nakakapagmaneho ng kotse. Alis na ako. Ha ha ha, pinsan, ang maliit mong hamon dito ay dapat may pamantayan, di ba? Pwede bang kahit sinong tao na lang ang sumali? Miss Jiang, hayaan ninyong paalisin ko ang pulubing ito. Sandali. Ang patakaran ay nagsasabing, hindi natin huhusgahan ang bayani sa kanyang pinanggalingan. Pero itong pulubi ay nakakainis talaga. At saka, siguradong hindi niya kaya. Hindi natin malalaman hanggat hindi siya sumusubok. Bibilang ako hanggang 3. Kung gusto mong sumama, magmadali ka. Subukan mo. Bilisan mo. Tigil! Pag ninipa mo ang martilyong iyan, mawawalan ka ng hindi bababa sa 7 numero. Sayang naman. Hayaan mo. Ako na ang magbubukas nito para sa iyo. Pasok. Huwag kang lalabas hanggat hindi ito naaayos. Palabasin niyo ako. Bakit mo ako ikinulong dito? Palabasin niyo ako. Hoy, hindi mo ba balak makipag-date dito sa pulubi, di ba? Ang kotse. Gumagalaw ang kotse. Bakit kusa itong gumagalaw? Ang bilis ng takbo ng kotse na ito. Paano ito nakakapagmaneho ng mag-isa? Nakakatakot yon. Anak! Anak! May bonus na tayo ngayon. Ligtas na ang pansiterya ni Tito Chen. Tito Chen, mula ngayon, hindi na ako sasakay ulit ng kotse. Nakakatakot talaga. Amo Jiang, talaga bang ibibigay natin ang bonus sa isang tulad niya? Kasunduan yon. Hoy, tingnan mo kung nandaya ang pulubing ito. Hoy, ang bonus mo. At huwag kang mag-atubiling umatras. Hoy, hindi mo talaga balak makipag-date sa kanya, di ba? Pustahan yon. Maghintay ka lang. Malalaman ko kung sino ka talaga. Nandito na ang target. Maaari na tayong sumugod. Hindi ko inakala. Kapag naayos ng kaunti, ang gwapo pala nitong pulubing ito. Pwede ba na? Hayaan mo na lang akong umalis? Hindi ako sanay na nandito. Itong buong hapag na puno ng masasarap na pagkain. Hindi kaya mas gusto mo pa rin yung sira mong mangkok at ilang tirang siopaw? Ibigay mo na lang ang premyo kay Tio Chen. Tungkol naman sa usapang mag-date tayo, ituturing ko na lang na nagbibiro ka. Huwag mong seryosohin. Nagbibiro lang? Alam mo ba kung ilang tao sa Dragon City ang nakapila para makipag-date sa akin, para makipagkain sa akin, tulad ng ginagawa natin ngayon? Eh di sumama ka sa kanila kumain. Aalis na ako. Ang kapal ng mukha mo! Puno ng mga tauhan ko ang restaurant sa baba na ibigay ko na ang utos. Kung maglakas loob kang lumabas, gugutay-gutayin ka nila. Ako, wala naman akong ginawa sa'yo. Bakit mo ako pinipigilan? Wala akong pakialam kung sino ka. Wala akong pakialam kung wala kang kwenta. Kailangan ko lang ng isang bagay na gawin mo para sa akin.
Kapag natapos mo ito, ang numero dito, ikaw na ang maglalagay, kahit anong halaga ang ilagay mo. Pulubi lang ako. Anong maitutulong ko? Gusto ko ng 1.8 segundo. Ano? 0 to 100 acceleration para masira ang world record. Hindi naman yata ikaw. Pwede ka bang magsalita nang maiintindihan ko? Sa mundong ito, parang ikaw lang ang kayang gumawa noon. Binibining Jiang, hindi mo naman talaga iniisip na noong nakaraan nang hindi sinasadya kong naandar ang lumang kotse mo ay dahil talagang marunong ako sa kotse, di ba? Hindi ko binanggit ang kotse. 0 to 100 acceleration lang ang pinag-usapan ko. Paano mo nalaman na kotse yon? At sabi mo hindi mo alam. Ako. Tagay na. Ituturing ko yan bilang pagsang-ayon mo. Ang kinabukasan ng aming Jiang Group, nakasalalay sa'yo. Binibining Jiang, ikaw. Teka, may mali. May problema ang alak na ito. Durahin mo. Bilis. Pinsan, tayo na mag-date. Kilan, huwag mo akong hawakan. Gian, ilang beses na kitang inimbita, hindi man lang tayo makakain ng magkasama. Itong maliit na pulubi, parang tanga siya. Pero ikaw, todo ka sa kanya. Nagbubuhos ng kanyang alak, kumakain kasama siya. Pinapasama mo ako, napakalungkot, alam mo. Kilan, bitawan mo. Sasabihin ko sa iyo ng isa pang beses. Ang pag-arte mo ng ganito ay lalo lang kitang kamumuhian. At bakit ka kasama niya? Pera. Ang pera ang gumagalaw sa mundo. President Jiang, pasensya na. At lahat ng mga tao sa baba kasama mo, katulad lang sila niya. Lahat sila ay mga tao ko na ngayon. Hahaha, sige na. Huwag mo akong hawakan. Tanggalin mo ang mga kamay mo sa akin. Sige, huwag magmadali. Pagkatapos ng ating pagkikita, dadalhin kita pabalik sa hotel. Pakawalan mo siya. Muntik ko nang makalimutan ka. Nagmamadali kang maging bayani. Bugbugin mo siya hanggang mamatay. Kung hindi mo siya bugbugin hanggang mamatay, ikaw ang babugbugin ko hanggang mamatay. Ah, oo po. Kasalukuyan tayo sa Revolving Restaurant, ang pinakamataas na palapag ng hotel na ito. Maaari kayong pumiling tumalon pababa o ako ang magpapababa sa inyo. Itatapon ko kayo pababa ngayon din. Ipagpaumanhin mo ako. Maawa ka. Maawa ka. Ito ang pinakamataas na palapag. Ah? Aray. Humingi ng tawad kay Miss Jiang. Miss Jiang? Ako ay basura. Mali talaga ako. Ako, ang bastos na sikilan ang nagtangka sa akin. Pasensya na. Talagang pasensya na. At ikaw, bakit hindi ka humihingi ng tawad? Ikaw maliit na pulubi? Huwag mong sabihin na talagang iniisip mo ikaw ay malaking tao na ngayon. Gusto mong humingi ako ng tawad? Walang paraan. Miss Jiang, aling kamay ang ginamit niya para hawakan ka kanina. Kanang kamay. At ang kaliwa. Siya. Po, ipagpaumanhin mo ako. Gian, pahintuin mo siya. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ulit. Kung may susunod na pagkakataon, hindi lang ang iyong mga kamay. Puputulin namin ang ugat, alinman sa malaking ulo o ang maliit na ulo. Ikaw ang pipili. Kailangan ko parehong ulo. Kailangan ko silang pareho. Hindi na ako maglalakas loob. Gian, hindi na kita gagambalain ulit. Umalis ka. Ako na ang magbabayad para sa iyo. Miss Jiang, okay lang ba? Okay lang. Good.
Huwag kang mag-alala. Walang mang-aapi sa iyo ulit. Bumalik ka pa? Magaling ka talaga, pamangkin. Kamusta ka, pamangkin? Sino ka? Tito Chen, bakit ka nandito? Tito Lin, kilala mo siya? Hindi lang kilala. Magkapatid kami sa ama niya. Ikaw, sino ba tong tao? Sabi niya, magkapatid sila ng tatay ko. Pero hindi ko siya nakita dati. Kakaiba ang Tito Chen ngayon. Ano ba tong nangyayari? Hindi ako basta-basta magpapakita. Napakasuspetsya ng lahat. Nagkamali ka ng tao. Kilala ako ng Tito Chen. Siya ang magpapatunay para sa akin. Isa lang akong karaniwang pulubi sa urban village. Hindi ko inakala, ang anak ni Lu Yanshan ay napakapasensyoso. Magpapanggap bilang pulubi ng 5 buong taon. Walang kahit anong pagkukulang. Lu Yanshan? Anak ka ni Lu Yanshan? Nagulat, ang pinakamahusay na maintenance engineer sa mundo ang anak ni Lu Yanshan ay kasama mo ngayon. Miss Jiang, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Tito Chen, sino talaga tong tao? Hindi ko lubos na nauunawa ang sinasabi niya. Kaya sasabihin ko ang isang bagay na mauunawaan mo. Lu Chenjo, malapit ako sa iyo nagtayo ng noodle shop sa napakaraming taon. Sinusubukan lahat ng paraan para lumapit sa iyo. Hintay lang sa araw kung saan ikaw ay magpapakita ng espesyal na kasanayan ng pamilya Lu. Para matiyak ikaw ang anak ni Lu Yanshan. Tito Chen, ikaw. Ano ang gusto mo? Lahat ay nag-isip na patay ka o nawala kasama ng tatay mo. Tanging ako ang matatag na naniniwala buhay ka pa. Hindi ako nagtipid sa paghahanap sa iyo. Sa huli, nakita ko ka. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang tatay ko ay nawala lang. Ano talaga ang gusto mo? Ang team ko ay nangangailangan din sa iyo. Hindi ako magtatrabaho para sa team mo. Hindi ako nagtitiwala sa iyo. Hindi lang yon. Kailangan ko rin ang wrench ng pamilya mo. Kailangan ko yon para sa isang bagay. Miss Jiang, tara na. Huwag mo siyang habulin. Ang kasanayan niya nakita mo mismo. Kahit 100 sa amin ay hindi magkakasya. Kaya hayaan lang siyang tumakas. Kailangan nating i-outsmart siya. Gaya ng pag-outsmart namin sa tatay niya noon. Bakit tayo tumatakbo? Humanap muna tayo ng ligtas na pagtataguan. Kung hindi, mapapahamak tayo. Kung gayon, pumunta tayo sa kumpanya ko. Hindi rin ligtas doon ngayon. Ito Ito ang lugar ni Tito Chen. Ang basement sa likod ng noodle shop. si Tito Chen? Nagtatrabaho si Tito Chen para kay Tito Lin. Nababaliw ka ba? Ang pinakadelikadong lugar ay kadalasan ang pinakaligtas. Ito ang tahanan ko. Ito rin ang aking lihim na base. Ako lang ang nakakaalam tungkol sa lugar na ito. Sa loob ng maraming taon, paminsan-minsan, dito ako tumitigil. Paminsan-minsan? Karamihan ng panahon, sakali ako nakatira. Sa ganoon lang, ako mukhang isang pulubi. Kaya ikaw nga ang anak ni Lu Yuanshan. Oh. Bakit ka nagpapanggap na pulubi? Para imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng aking ama. Ang huling lugar na siya nakita, .A dito mismo sa urban village na ito. Ito ang lahat ng impormasyon, naipon ko sa nakalipas na 5 taon. Ito lang ang ebidensya? Hindi ito sapat para mahanap ang salarin. Tama, kaya naghihintay ako ng pagkakataon. Kaya, bahagi ng plano mo ang lahat. Sa simula, plano kong maghintay hanggang katapusan ng taong ito para muling lumitaw sa Global Challenge. Lahat ng nangungunang inhinyero sa mundo ay sasali sa kompetisyon na iyon. Ito ang pangarap na kaganapan para sa lahat. Kasama na siya, walang pagbubukod. Ang lalaking pumatay sa aking ama. Ang ating pagkikita. Bahagi rin ba ng plano mo? Hindi. Ikaw ay hindi. Ang wrench mo na ito? Kasangkapan lang ba talaga ito?
Higit pa ito sa isang kasangkapan. Ito ay ng aking ama, obra maestra. Ito rin ang susi sa pamana ng pamilya Lu. Isang susi. Hindi ito purong ginto. Ito ay isang espesyal na alloy na tinawag ng aking ama na exotic metal. Ito ay pinagsama-sama ng maraming bihirang elemento ng metal. Sa loob, mayroon itong nanoscale crystalline structure. Isang nanostructure. Ano ang magagawa nito? Marami itong magagawa. Sigurado akong nakita mo na ang ilan dito. Sinabi ng aking ama. Hindi lang ito isang wrench. Ito ay tulay para sa komunikasyon. Maari pa itong lumikha ng kontroladong magnetic field. Ito ay napakagaling na teknolohiya. Ang iyong ama ay isang henyo. Isang henyo. Dahil nga siya ay isang henyo, naakit niya ang kasakiman at pagtataksil. Maaari mo bang sabihin sa akin ang nangyari nitong nakalipas na 5 taon? Anong klaseng kawalang katarungan ang dinanas ng iyong ama, si Lu Yuanshan? 5 taon na ang nakalipas, ang Lu Corporation ay tumanggap ng isang top secret na proyekto ng bansa. Ang tatay ko, ang punong inhinyero. Isang gabi, bigla siyang tinawagan. Pinapunta siya sa laboratorio sa labas ng lungsod para ayusin ang isang emergency. Pagdating niya doon, siya at ang kanyang sasakyan ay nawala. Ang natira sa eksena ay ilang mga basag na hindi matunton at ilang bakas ng impact. Ang opisyal na paliwanag ay tumakas ang tatay ko kasama ang classified na impormasyon at nagkaroon ng aksidente sa daan. Hindi alam ang kanyang kinahinatnan. Mula noon, mabilis na bumagsak ang Lu Corporation. Nadungisan ang pangalan ng tatay ko. Dapat malinis ang pangalan ni Tio Lu. Tatay, magtiis ka pa ng kaunti. That too, may susi ako mula sa iyo at pupuntahan kita para iuwi ka. Hinanap siya ng amo sa lahat ng lugar, pero hindi siya matagpuan. Ayos lang, hindi naman siya makakalayo. 5 taon nang nagtiis si Lu Chenjo. Hindi siya madaling susuko. Ipapahanap ko ba ulit sa mga tao ang buong lungsod? Hindi na kailangan. Siya ay kusang babalik Talaga? dahil ang matanda niya ay nasa akin pa rin. Ang galing. Narinig mo ba? Ang tatay ko, buhay pa siya. Huminahon ka. Maaring bitag lang ito na inihanda nila. Napakatuso ni Lin mo. Hindi, kahit bitag man ito, kailangan kong pumunta. Kailangan mong huminahon. 5 taon kang naghintay. Huwag kang padalos-dalos ngayon. Sa nakalipas na 5 taon, siya ang panaginip ko gabi-gabi. Ang ebidensya na mayroon tayo ngayon ay hindi pa rin sapat para patunayan na si Tio Lin ang pumatay sa tatay mo. Kahit hindi niya ginawa ng personal, tiyak nakasangkot siya. Haharapin ko siya ngayon. Anong dala mo? Mag-isa ka lang? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya? Mayroon ako nito. Iyon lang ay malayong hindi sapat. Tutulungan kita. Ano? Tutulungan kitang ilabas ang katotohanan tungkol sa tatay mo. Pero kailangan mong pangakuan ako ng isang bagay. Sabihin mo. 0 hanggang 60 sa 1.8 segundo. Tulungan mo akong manalo sa Global Challenge. Deal. Deal. Ito ang aming kumpanya, ang aming kotse sa karera. Ito ay isang produktong top secret. Hindi ko inakala. Jiangxi Group at Lushi Group ay pareho ang kakayahan. Ang kotse na ito, sa hitsura o sa disenyo, ay world class. Pero para makamit ang 0 to 100 time na 1.8 segundo, hindi sapat ang disenyo. Engineer mula sa Lushi Group, Young Master Lu. Kaya nga hiniling ka naming dito. Ang kotse na ito ay kahanga-hanga. Kung gusto mo akong mag-modify, may mga kondisyon ako. Talagang alam mo ang tamang timing. Sige, sabihin mo. May espesyal na sitwasyon ako ngayon. Para hindi ako mahun. Kailangan ko kang nasa tabi ko palagi. Si. Kaya ngayon, pwede mong simulan ang pag-modify. Oy, ano ang ginagawa mo sa wrench? Para i-modify ang kotse sa karera. Tingnan mo, Lu. Milyon-milyon ang halaga ng kotse na ito para ito sa karera. Wala akong oras para magtsikahan kung ayaw mong ayusin. Di yung sinabi ko kanina. Kalimutan mo na lang. Kung gusto mong ang race car na ito ay umabot sa 1.8 segundo kada daang kilometro,
tigilan mo na ang pagtatanong. Sige, ay modify mo na. Tapos na, kumpleto na ang pagbabago. May kumislap bang puting ilaw kanina? Baka nagkakamali lang ako. Nasaan ang ilaw? Wala akong nakita. Malamang nagkamali ka lang. Sigurado ka bang tapos na? Sakay ka at subukan ang throttle. Iba na talaga ang makina ngayon. Mukhang may pag-asa ang kinabukasan ng Jiang Group. Ang dalawa ay mas matigas kaysa sa inakala ko. Kailangan kong gumamit ng ilang trick. Sa ngayon, Lu Chenzhou ay kasama palagi ni Jiang Jianyu. Mahirap lumapit. May ideya ako. Pwede nating gamitin ang status natin bilang investor para magdaos ng pulong at imbitahan si Jiang Jianyu na dumalo. Maghihiwalay sila dahil doon pagkatapos. Walang magproprotekta sa Lu Chenzhou. Jiang Jianyu. Magandang plano iyan. Mr. Lin, dapat mo siyang imbitahan agad. Mas maaga, mas mabuti. Nakuha ko. Ako ang bahala. Ang Lin Group bilang investor ay imbitahan ako. Sa wakas, Malinaw na trap ito. Gusto nilang ipaghiwalay tayo. sumama ka sa akin. Bilang aking assistant, hindi ka magdudulot ng pagdududa sa kanila. Gagana ba yon? Wala na tayong ibang pagpipilian. Hindi natin pwedeng hayaan na magtagumpay sila. Bukod pa riyan, gusto ko ring malaman kung ano talaga ang balak nila. Sige, ayos lang. Pasensya na sa abala, young Master Lu. Punan mo itong employment application form. Ako ay isang tunay na young master. At gusto mo akong mag-fill out nito? Kapag tapos ka na, ipapakain kita ng masarap pagkatapos ng pulong. See ya. Jiang Jianyu. Ang pagpupulong sa pagitan ng Lin Corporation at Jiang Corporation hindi naman kailangan ng mga dayuhan, di ba? Oh, siya nga pala. Hindi ba't ito yung pulubi noong nakaraan? Nagkataon lang na naayos mo ang kotse? At ngayon, akala mo kung sino ka na? Anong karapatan mo para umupo dito? Paumanhin, Ginoong Lin. Nakalimutan kong banggitin ito sa inyo kanina. Si Lu Chenzhou ngayon ang assistant sa Pangulo ng Jiangxi Group. Hindi naman labag sa tuntunin na dalhin siya sa pulong, di ba? Kahit isang pugo ay maaaring maging phoenix. Kung ganoon, maupo po kayo. Ako ang assistant sa Jiangxi Group. Ngayon, ako ang magtatala ng pulong na ito. Ang dami-daming kahina-hinalang tao ang nakakapasok bilang mga assistant ngayon. Jian Yue, nakahanap ka ng magandang trabaho at hindi mo man lang sinabi sa akin. Di ka naman ganoon ka-considerate. Nandito tayo para pag-usapan ang negosyo ngayon. Ginoong Qi, pakiusap. Huwag nang pag-usapan ang mga bagay na wala sa agenda. Ginoong Qi, ang bawat salita at kilos ninyo ay itatala. Iminumungkahi kong piliin ninyo ng mabuti ang inyong mga salita. Narinig kong nagmo-modify ka ng race car at pinaaabot mo ang bilis nito sa 1.8 segundo. Totoo ba yan? Oh? Dapat mong malaman na ang mga race car ng Grupo Jiang ay mga ari-arian din ng Grupo Lin. Bago ka gumawa ng anumang pagbabago, dapat bang kunin mo muna ang aming pag-aproba? Eksakto. Bukod pa riyan, ang pagpapaabot nito sa 1.8 segundo ay isang malaking gawain. Isang pagkakamali lang, masisira ang kotse. Pasensya na, Jilin. Na-modify ko na ang kotse. Kung may anumang problema sa kalidad, ako ang mananagot. Kahanga-hanga, Gian. Pero ang salita mo lang ay hindi sapat para kumbinsihin ako. Ito ang ideya ko.
bibigyan kita ng kotse. Pwede itong i-modify ng mga engineer mo. Kung pasok ito sa standards ng kalidad, ang nangyari ngayon, kalimutan na natin. Kung hindi, Geng, Jiang, magbabayad ka ng malaking halaga bilang kabayaran. Ginoong Lin, hindi ba't napagkasunduan natin ito dati? Anumang mga pagbabagong makabubuti sa race car? Pumayag ka dyan. galing yan sa market, isang tanyag na engineer. Paano kung magkamali si Ginoong Jiang at makakita ng hindi mapagkakatiwala ang engineer? Ang responsibilidad na ito, kaya mo ba itong pasanin? Ako ay isang race car modification engineer. Sumasang-ayon ako sa iyong kahilingan, ngunit sa kondisyon na ang Lin Group ay dapat magbigay ng isang legal at sumusunod na race car. Ikaw naman ang magsalita, maliit na pulubi. Chilang? Ibig mong sabihin, nag-upa ako ng pulubi bilang assistant. Hindi. Ayos lang. Maaari kaming magbigay ng isang sumusunod na race car. Pero kailangan mo ring maglagay ng 10 milyong dolyar bilang deposito. Ang Jiang Group ay wala nang masyadong pera. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Ano? 10 milyon? Ang Jiang Group ay nahihirapan na. Saan kami kukuha ng dagdag na pera para sa deposito? Walang problema, dalhin mo ang kontrata. Lu Chenzhou, balif ka. Si Chilang, gumawa ng kontrata. Sige, Mr. Lin. Ako ang gagawa ng kontrata para sa iyo. Mr. Lin, handa na ang kontrata. Pakisign ito, parehong panig. Jiang Jianyue, sayang. Pirmahan mo ang kontrata. Tiyak na matatalo ka. Wala na tayong choice. Kailangan nating maghanap ng paraan para masakop ang 10 milyong dollar na gap. Lu Chenzhou, ibinibigay ko lahat sa iyo. Jiang Jianyue, kung ikaw ay sumama sa akin, ang 10 milyon, may papahiram ko ito sa iyo. Pera ay hindi problema. Miss Jiang, tara na. Ingat, pareho kayo. Ayos naman ito. Saan ko hahanap ang 10 milyon dolyar? Kung nagtitiwala ka sa akin, huwag kang magtanong ng napakaraming tanong. May sarili kong paraan. Si Yenanga, Nagtrabaho ako buong araw ngayon. Hindi ba dapat ako bayaran? saan ba nakukuha ang pang-araw-araw na bayad? Babayaran ko lang kayo sa susunod na buwan. Ang efficiency ng Lin Group ay talagang mataas. Para lang mag-pressure sa amin. President Jiang, handa na ba ang 10 milyon? Kung manghiram ngayon ang President Jiang sa akin, pwede pa. Ito ang buong shares ng Lu Group. At handa kong gamitin ang mga ito bilang collateral. Tunay ang equity ni Ginoong Lin. Nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ginamit ni Binatang Ginoong Lu ang 1 bilyon para magsangla ng 10 milyon. Ang tunay na lalaki. Hindi ba ito yung sasakyan noon? Ang sasakyang namatayan ako ng ama? Kaya, Binatang Ginoong Lu, kumpiyansa kang maayos mo ito? Walang espesyal sa sasakyang ito. May mga basag lang. Napakadali lang ayusin. Bakit ganoong simpleng sasakyan ang pinili ni Ginoong Lin? Kaya kong ayusin yan kaagad. Kung aayusin ko ito, baka mawala ang mahahalagang clue. Kung hindi ko ito aayusin, ang shares ng Lu Group ay mapupunta sa kamay ng Lin Group. Napakatusong na galaw. Pag-isipan ko muna. Ano pang dapat pag-isipan? Noong huli, ang vintage car na inayos mo ay mas simple pa kaysa dito. Pulubi lang talaga ang pulubi. Ni hindi kayang gawin ang simpleng bagay na ito. Sa tingin ko, swerte ka lang noong huli. Puro swerte lang. Ayusin ko. Sandali lang. Miss Jiang, binago ni Mr. Lu ang race car na ito.
para subukan ang kanyang kakayahan, ang kotse na ito. Siyempre, dapat si Ginoong Lu mismo ang tumingin. Tingnan mo ang pulubing ito, nakatayo lang dyan. Ang mga pagbabago sa kotse na ito, sa tingin ko, wala na silang silbi ngayon. Siguro bago siya pumanaw, ang tatay ko, para mapreserba ang ebidensya, itinago ang dashcam dito. Aayusin ko kaagad. Mas mabuti iyan. Tapos na. Ang tagal mong naisip, at magbabago ka pa ng mga race car? Lu Chenzu, muntik na akong mamatay sa takot. Hindi masama. May kasanayan din pala si Ginoong Lu. Ibabalik ko sa iyo ang mga shares na ito. Oo nga pala, sa susunod na linggo, magsasagawa ako ng isang training race para makapagkumpetensya sa track si General Jiang. Kailangan kong maghiganti para sa aking ama. Sa susunod na linggo, magsasagawa ako ng isang training race. Iniimbita kita at marami pang top racers na sumali. Tapos kailangan kong gamitin ang race car mo para banggain ang kotse ni Jiang Jianyue. Ito ay 10 milyon. Kunin mo. Ituring mo itong kompensasyon sa pagkasira ng race car. Maganda ang plano na ito. Kahit hindi natin sirain ang sasakyan, yung kotse yung mga espesyal na materyales na kailangan nito aabuti ng hindi bababa sa 1 buwan. Para magawa, Pagdating ng panahon, kahit na si Ginoong Lu ay may pambihirang kakayahan sa pag-aayos, hindi pa rin niya kayang gumawa ng mga hilaw na materyales. Ang Jiang Group, ang Lu Group, sa huli, mapapasakamay din yan ng pamilyang Lin natin. Ilang beses ko na bang sinabi, ang teknolohiyang pang-inhinyeriya ng Lu Group ay hindi ipinagbibili kahit anong halaga, hindi ito mabibili. Ginoong Lu, ang mga Lu racing cars na hinahawakan ninyo, ang mga binagong sasakyan, laging nauuna sa karera. Hindi ba't hindi naaayon yon? Ang kakayahan sa pagmamodify ay nakasalalay lamang sa abilidad. Kung gusto ninyong mauna, gumawa kayo ng sarili ninyong teknolohiya. Kung hindi dahil sa liyabe na ito, malamang wala sanang Lu Group. Pero dahil din sa liyabe na ito, kaya nagdulot ito ng napakaraming problema. Pagkatapos ng pagbabagong ito, itatapon ko na ang liyabing ito. Kaya pala noong mga panahong iyon, ang aking ama ay namatay sa isang aksidente. Kaya ngayon, kailangan nating alamin kung sino ang gumamit ng kotse na ito sino ang gumamit. Jianyue, tulungan mo akong tingnan. Ang kotse na ito ang gumamit noong 20 taon na ang nakalipas. Yen. 20 taon na ang nakalipas mga tao sa urban village na makakapagmaneho ng kotse na ito, hindi hihigit sa 3. Ipagkatiwala mo sa akin. May global training race sa susunod na linggo. Tiningnan ko ang listahan ng mga participant, kasama sa mga world-renowned racers. Gusto kong sumali. Isang kompetisyon na hosted ng Lin Group. Siguro, malaking halaga ang magagastos. Oh, at ang pag-organize ng training race. Nang walang sponsorship mula sa mga advertisers, talagang loss ito. Walang profit. Ang Lin Group hindi kumikita sa negosyo. May mali siguro dito. Hindi ka dapat sumali. Alam ko ring may kakaiba siguro dito. Pero kung hindi ako sasali, baka magbigay ito ng leverage sa iba. Ito ang perfect opportunity para i-test ang bilis ng race car na ito. Kung desidido ka na, sige, go ahead.
Hindi ko inakala, driver din pala ng karera si President Jiang. Ang binibining ito ay may sariling dedikadong team. At ilang beses na akong nanalo ng national championship. Talagang batang matagumpay si Miss Jiang. Pinsan, ang ganda-ganda mo talaga ngayon. Magkita na lang tayo sa track mamaya. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Pinsan, huwag kang magpakumbaba. Sa track na lang natin pag-usapan to mamaya? Paano tayo nakakita ng pulubi dito? Bantayan mo ang salita mo. Siya ang inimbitahan ko bilang commentator ng karera. Pinsan, kung ganyan ang kukunin mong commentator, baka madala ka niya sa bangin. Hoy, pinsan? Huwag kang masyadong kumpiyansa. Kung matalo ka mamaya, mapapahiya ka. Ano? Hindi ba naligo si Kika hapon? Kuya, ikaw, paano ka nalang mamaya sa stage? Hayaan mo ako. Karapat dapat sa kanya yon. Lahat ng contestants magtungo na sa track at maghanda na. Maganda ang kondisyon ko ngayon. Sige na, Jiang, pakireply. natanggap ang signal. Ayos lahat. Na-modify na ang kotse. Medyo iba ang handling kaysa dati. Kapag kailangan, bibigyan kita ng verbal cues. Medyo pro yung announcer. Good luck. Yun na, over. Magsisimula na ang race countdown. Jiang, huwag masyadong mabilis ang start. Baka matrigger mo. Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Kontrolin mo na ang speed mo. Malapit ka ng lumiko. Jiang Yue, may liko na. Preno. Nandito na ang kotse ko. Sa wakas, 0 hanggang 60 sa 1.8 segundo. Ito ang bilis na laging pinapangarap ko. Miss Jiang, sa susunod, huwag kang magmamaneho ng ganyang kabilis at magdrift. Kung magiging pabaya ka sa pagmamaneho, iyakan ka ng pamilya mo. Alam ko. Huwag mong turuan ng isang champion kung paano gawin ang trabaho niya. Grabe talaga magmaneho ang pinsan ko. Pero hindi ka mananalo sa karera sa bilis lang. Marami tayong oras. Pwede kitang paglaruan ng konti. Pagdating ng tamang panahon, Lu Chenzhou, naabutan na tayo ni Kilang. Sa training track, hindi pwede na hayaan kong mauna si Kilang. Miss Jiang, kumalma ka. Ang estilo niya sa karera ay pinupush lang ang performance ng kotse hanggang sa limitasyon nito. Kailangan nating maghintay ng tamang pagkakataon. Saka tayo makakasingit. Sa racetrack, hindi ako takot kanino man. Kilang, huwag mong kalimutan ang pangunahing gawain. alam ko. Tigilan ang pagpupuna. Pinsan, ang laro ay malapit na matapos. Pinsan, magpaalam sa iyong minamahal na race car. President Jiang, ang goal ng Kilang ay hindi para manalo ng unang lugar. Ito ay para sirain ang aming kotse. Ano? Plano niya bang banggain ako gamit ang kanyang kotse? Siya ay baliw. Bakit hindi umiikot ang manibela? Buti na lang ginamit ko ang wrench na ito para limitahan ang mga galaw ng Kilang. Ang mga consequences ay hindi maiisip. Hindi ko inakala na ang pinsan ko ay napakasama. Anong nangyayari, Kilang? Bakit hindi mo sila sinuntok? Hindi ko rin alam. Hindi gumagalaw ang manibela ko. Kakaiba. Wala kang silbi. Isang malaking pagkabigo. Anong silbi mo sa akin? Sa
Salamat sa iyo, Lu Chenjo. Sa pagkakataon ito, ang bilis ng kotse ay talagang tumaas mula 0 hanggang 60 sa loob ng 1.8 segundo. Walang problema. Ang bilis ng kotse ay bumuti. Pero ang mga kasanayan mo sa pagmamaneho ay kailangan pang pagbutihin. Pagkatapos para sa susunod na finals, kailangan ko pa rin ng tulong mo. Pero ang dalawa ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Hindi sila madaling magbibitiw. Nagtataka ako kung ano ang susunod na gagawin nila. Anong klasing masamang paraan ang gagamit nila? Mayroon pa tayong ilang paghahanda na dapat gawin. Gusto kong baguhin ang race car mo ng kaunti pa. Ano ang plano ngayon? Batay sa mga paraan ng pagmamaneho mo, i-customize ko ito para sa iyo. Hindi ko alam na mayroon kang ganitong skill. Well, maraming salamat. Tara na. Hindi ko inaasahan ang anak ni Lu Yuanshan na magiging ganito kagulo. Mr. Lin, ang plano ngayon ay... Ikaw at kilang dapat sa anumang paraan bago ang finals, siguraduhin na ang kotse ni Jiang Jianyue ay ganap na masira. Mr. Lin, maaaring mahirap iyon. Jiang Jianyue ay patuloy na nag-iingat sa race car na iyon sa mahigpit na seguridad. At saka, ang bata na Lu Chenjo ay patuloy na nagbabantay sa iyon. Hindi ako interesado. Basta matapos ang trabaho, pera ay hindi problema. Pero kung magkakamali ka, tatanggal ka bilang assistant ko. Opo, Mr. Lin. Gagawa namin ito agad. Gawin mo ng malinis at mabilis. Huwag kang mag-iiwan ng anumang ebidensya. Umalis ka na ngayon. Ano pang hinihintay mo? Noong huling training race, si Kilang ay sinubukang sirain ang kotse natin. Kung sila ay, Lu Chenjo, ngayon ko lang napansin na marami kang trabahong ginagawa. Assistant, announcer, engineer, magaling ka sa lahat. noong buhay pa ang tatay ko, madalas niya akong isinasama sa racing team. Lahat ng kasanayan ko, sa kanya ko natutunan. Ginoong Jiang, huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Ang galit ng tatay ko, hindi ko pa ito na ipapatawad. Maaasahan mo ang mga tao ko. Itong race car na ito, espesyal kong pinalakas. At batay sa nangyari sa training race, gumawa ako ng espesyal na mga pag-aayos. Anong mga pag-aayos? Muling inayos ko ang istruktura ng chassis ng kotse na ito. Kaya mas stable ito sa mataas na bilis at kapag lumili ko, mas stable ito. Muling dinisenyo rin ang istruktura ng banggaan. Ang mga ordinaryong banggaan hindi magdudulot ng anumang pinsala dito. Ayos? Ayos. Determinado ako na manalo sa finals. Miss Jiang, narinig ko na nakuha mo ang unang lugar sa training race. Congratulations. Oh, nandito rin ang binatang Master Lu. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Mr. Chen, isinasaalang-alang ang tulong mo sa akin noon. Bayaran natin ang mga utang at tapos na. Oh, binatang Master Lu. Sinusubukan ko lang makatagal sa buhay. Ang negosyo ng noodle shop ay nahihirapan sa loob ng maraming taon. Wala akong choice. Pumunta ako ngayon para mag-celebrate kasama mo. Kumain sa noodle shop ko, libre. Dapat lahat ay sumama. Kung gayon, ang mga racing cars mo ay hindi magiging safe. Medyo gutom ako talaga. Sabay tayong pumunta. Mr. Chen, sa tingin ko, pwede nating ipagpaliban ang noodles sa ngayon. Hintayin na ang Miss Jiang ay manalo sa World Championship. Pagkatapos, pwede na tayong kumain ng noodles nang hindi nagmamadali. Binatang Master Lu, hindi mo ako binibigyan ng respeto, Old Chen. Isang bowl lang ng noodles. Nasa kabilang kalye lang. Hindi ito magtatagal. Lu Chenjo, tama ang Mr. Chen. Ang pagkain lang ng noodles ay hindi magdudulot ng problema. Sabay tayong pumunta. Mr. Chen, noong mga nakaraang taon, ang tatay ko ay namatay dito. Ang noodle shop mo ay narito mismo. Siguro, nandoon ka rin. Binata Lu, 20 taon na ang nakalipas. Matanda na ako. Hindi na masyadong malinaw ang alaala ko. Ginoong Chen, yung aksidente sa sasakyan noon. Ang aking ama ay namatay sa ilalim ng mga kahina-hinalang pangyayari. Kung may alam ka man, dapat mo nang sabihin ngayon. Binata Lu, abala ako sa pagtatrabaho sa tindahan noon. Hindi ko masyadong pinansin ang nangyayari sa labas. May mga gagawin pa ako. Kailangan ko nang umalis. Sandali. Ginoong Chen, hindi ka dapat mangilala sa sasakyang ito, di ba? At, yung pumatay sa aking ama ay ang sasakyang ito.
Dapat may alam ka. Parang may naaalala ako. Pero hindi ako lubos na sigurado. Ginoong Chen, kung may alam ka man, sabihin mo lang sa akin. Alam mo kung paano ako nabuhay nitong 5 taon. Hindi ka naman walang kamalay-malay. Nagpapanggap bilang pulubi dito araw-araw. Matitiis mo bang panoorin yon? Ginoong Chen, namayapa ng hindi makatarungan ng ama ni Lu Chenzo. Kung may alam ka man, magsalita ka na. Iniimbestigahan ko na ito. Kung mag-aatubili ka. Mamaya, ikaw, Ginoong Chen, ay madadamay din. Ngayong umabot na sa ganito ang mga bagay. Hindi ko na ito itatago pa. Noong panahong iyon, binigyan ako ni Linmo ng malaking halaga ng pera. Sabi niya gusto niya tulungan ko siya sa isang bagay. Sinabi niya sa akin, sa tamang oras, ilagay ang isang partikular na bagay sa isang partikular na lugar. Nang maglaon, nalaman ko siyang sira ang mga linya ng kuryente sa lugar na ito. Ang mga surveillance camera ay walang kuryente. Silin mo, ang bastardo. Dapat ko siyang ipahuli. Sa kasamaang palad, noong panahong iyon, ako ay bulag sa kasakiman na nagdulot ng malaking pagkakamali. Chen Shu, salamat sa pagbabahagi mo ng lahat ng ito. Lu Chenzo. Ngayon, mayroon na tayong bagong clue. Mas malapit na tayo sa katotohanan. Tama, dapat kong panagutan ni Lin mo ang mga ginawa niya at harapin ang mga resulta. Miss Jiang, Lu Chenzu, kung mayroong anumang bagay na matutulungan ko, sabihin lang sa akin. Kung makakatulong ito para mabawi ang pagkakamali ko noong panahong iyon. Chen Shu, talagang kailangan namin ang tulong mo ngayon. Hindi alam ni Lin mo na nalaman na natin ang katotohanan. Siyang siguradong gagawa ulit. Kapag kinontak ka niya, makipag-usap ka lang sa kanya. Kung may mangyari, kailangan mong sabihin agad sa akin. Okay, sabihin mo lang sa akin ang gagawin. Sa sitwasyon na ito, siguro dapat munang magkain tayo ng noodles. At pagkatapos, ay pagplanuhan ang susunod na hakbang. Halos nakalimutan ko. Gusto ni Lin mo na akitin ko kayo sa noodle shop, magpagawa ng sira sa sasakyan mo para hindi ka makasali sa kompetisyon. Grabe! Talagang kasuklam-suklam. Sige, kaya't gawin natin ang plano niya sa kanya. Ginoong Chen, tawagan mo siya at sabihin mo agad. Kumakain kami sa noodle shop. Sabihin mo sa kanila na pumunta rito. Hindi pwede. Ang mga tao, hindi sila titigil. Siguro dapat umalis na tayo. Ginoong Lu, ang mga tao tulad natin ay hindi kalaban nila kapag nagkaroon ng away. Ang resulta ay hindi maganda. Okay lang. Natatakot ako na hindi sila darating. Naghintay ako ng 5 taon. Ang galit na ito, babayaran ko sila. Ginong Chen, sundin mo lang ang sinasabi ko. Oo, sigurado. Tatawag ako agad. Oh, gusto mong gamitin ang wrench na ito? Kumusta? Nandito na sila sa noodle shop. Ipadala mo ang mga tao mo, ngayon. Sige, bantayan mo sila. Ipapadala ko ang mga tao agad. Oo po. Darating sila kahit anong minuto. Miss Jiang, kapag dumating sila, magtago ka. Ako ang haharap sa kanila. Hindi pwede. Kaya ko ang sarili ko. Kasama ako sa iyo. Sumunod ka lang sa akin. Naghanda sila ngayon. Hindi ko gustong makita na masaktan ka. Sige na, mag-ingat ka. Hoy, pinsan, ang kotse mo ay nasira. Ano ang ginagawa ni Kilang? Lu Chenjo, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba't kumain ka ng noodles? Matagal ko na hinihintay ka dito. Sabihin mo, bakit mo ginulo ang race car? Tinutulungan ko ang pinsan ko na baguhin ang race car niya. Huwag kang magsinungaling. Ang plano mo kasama Lin mo. Alam na namin ang lahat tungkol dito. Sabihin mo, ano pang mga scheme ni Lin mo? Wala akong alam. Sa tingin mo makakaligtas ka kung hindi ka magsasalita, kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon. Hindi ka makakaalis dito. Lu Chenjo, mamatay ka. Kilang, kaya ikaw, Kilang. Hinahamon mo na sirain ang race car ko? At hinawakan mo pa ang young Master Lu? Gusto mo talagang mamatay. Pinsan, ako. Huwag mo akong tawaging pinsan. Nagtulungan ka talaga kasama Lin mo at gumawa ng bagay na napakasama. Chilang, mas mabuti sabihin mo sa amin ang scheme ni Lin mo, ang bawat detalye nito. Kung hindi, hindi ka makakaalis dito ng buo ngayon. Talagang wala akong alam sa anumang scheme. Hinahamon mo pa magsinungaling? Tingnan mo sino ito. Kilang, itigil mo ang pagtatago ng katotohanan. Lin mo, noon, inutusan niya ako na sirain ang circuit at magdulot ng car accident. Naipagtapat ko na ang lahat.
Ngayon, dapat sabihin mo sa amin ang buong scheme nila. Sabihin mo ang lahat. Siguro. Pat, maaari kang bigyan ng kahabagan. Ako. Chill lang. Maaari mo pa ring sabihin sa amin ngayon kung kami mismo ang makakaalam. O kung Lin mo, para iligtas ang sarili, isusumbong ka. Ang kapalaran mo ay mas lalong magiging masahol. Hoy, Ki, lang. Hindi mo gustong patuloy na ginagamit ni Lin Mo, tama? Kung ilalantad mo ang lahat ng kanyang krimen para sa amin marahil kami, ay maaaring isaalang-alang na bigyan ka ng pagkakataon. Sasabihin ko sa iyo, Lin Mo ay pinagawa ako sa butahe ang mga race car ninyo. Gusto niya kayong mawalan ng kontrol sa championship race. Lin mo ay walang awa. Gaya ng inaasahan ko. Lin Mo, para pigilan Miss Jiang na manalo. Napakababa ang ginawa. Kilang, mayroon ka pa ba ng ibang mga lihim? Wala nang iba. Iyon lang ang alam ko. Ano ang dapat naming gawin? Lin mo hindi basta-basta papayag. Dahil alam namin ang kanyang plano. Gagamitin namin ito laban sa kanya. Hayaan siyang makatikim ng bunga ng kanyang ginawa. Kilang, kung makikipag-cooperate ka sa amin at ilalantad ang lahat ng krimen ni Lin Mo, ang mga nakaraan mong gawa, hindi ko ipagpapatuloy. Pero kung hindi ka makikipag-cooperate, ikaw ay makakasuhan ng property damage at ipapasok sa bilangguan. Sige, makikipag-cooperate ako. Makikipag-cooperate ako ng lubusan. Tawagan mo Lin Mo ngayon. Sabihin mo sa kanya na ang plano ay nagtagumpay. Tatawag ako ngayon. Kamusta, Ginoong Lin? Kilang, ano ang lagay? Ginoong Lin, lahat ay sumusunod sa plano. Na-modify ko na ang sasakyan. Huwag kang mag-alala. Sa karera, si Jiang Jianyue ay siguradong hindi makakarating sa finish line. Magaling. Parang maganda ang takbo ng iyong trabaho. Ginoong Lin, sinabi ni Lu Chenjo na gusto niyang ilipat ang lahat ng equity shares ng Lu Group sa account ng Lin Group. Oh, totoo ba yan? Sinabi mismo sa akin ni Uncle Chen. Maganda iyan. Ginoong Lin, gusto nilang makipagkita sa iyo. Sa Urban Village sa tapat ng noodle shop. Maganda. Pupunta ako agad. Maganda. Nakuha ng isda, ang bait. Matagal na nakatira dito si Lin Mo. Siya ay tuso at mapagkalkula. Kailangan mong maging maingat. Binibining Lu. Huwag kang mag-alala, binibining Jiang. Alam ko ang ginagawa ko. Kapag dumating si Lin Mo mamaya, tutuloy tayo sa plano, ayon sa napag-usapan. Kilang, hintay. Patuloy kang makipagtulungan sa akin. Kung hindi ka makipagtulungan, alam mo ang mga kahihinatnan. Alam mo nang mabuti? Hindi ako maglakas loob. Makikipagtulungan ako sa anumang bagay. Hoy, Ginoong Jiang. Alam na namin kung sino ang may-ari ng sasakyan. Nalaman mo na ba kung sino ang may-ari ng sasakyan noon? Sige, pupunta na ako agad. Mr. Lu, kailangan kong bumalik sa kumpanya. Ito ay iiwan ko sa iyo. Hahaha. Kilang, magaling ang ginawa mo. Lu Chenjo, narinig kong plano mong ilipat ang Lu Group dito. Totoo ba iyon? Siyempre, ang Lu Group, sa ilalim lamang ng pamumuno ng Lin Group, makakamit ng mas maliwanag na kinabukasan. Hahaha. Lu Chenzo, alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Mr. Lin, noon, ang aking ama ay namatay dito. Naaalala mo ba iyon? Matagal na iyon. Hindi ko na naaalala. Pero, ang pagtatanong mo tungkol dito, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang aking ama ay namatay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari. Ilang taon na akong nag-iimbestiga at sa wakas ngayon, mayroon na akong ilang mga bakas. Anong mga bakas ang maaring magkaroon? Marahil, aksidente lang iyon. Aksidente. Kung gayon, bakit mo pinag-utusan si Chen na sirain ang mga kable ng kuryente, na dayain ang surveillance, na gawin ang lahat ng mga tinatawag na aksidente? Huwag kang gumawa ng kwento. Anong patunay mayroon ka? Ito ay galing sa Chen. Pagkatapos niyang kunin ang pera mo noon, isang sulat na iniwan niya. May fingerprint mo pa nga dito. Ano pa ang gusto mong makita? Isang papel lang iyan. Hindi iyon nagpapatunay ng kahit ano. Marahil ginawa mo iyan. Huwag kang magmadali. Mayroon din si Kilang. Si Kilang ay nagtapat na mismo na ikaw ang nag-utos sa kanya na sirain ang race car ni Miss Jiang para magkaroon siya ng aksidente sa World Championship. Tama, Kilang? Kilang, nagtataka kang tumalikod sa akin? Mr. Lin, wala akong choice.
Marami silang ebidensya. Hindi ko gustong pumunta sa bilangguan. Mayroon kang ebidensya, pero ano ang kinalaman? Pero hindi iyon makakapagpatunay na ako ang pumatay sa tatay mo. Sige, kung gayon, bakit mo pinag-utusan si Chen na sirain ang mga bagay? Sino ang nagsasabing may nasira ako? Nandoon lang ako sa itaas nagtingin sa mga kable para malaman kung may sira ba ang mga ito. Krimen ba yon? Noong nasira ni Uncle Chen ang mga kable, maraming saksi ang naroroon. Pwede silang lahat magpatotoo. Sa tingin mo ba talagang maitatago mo ang katotohanan? Mga saksi? Well, posibleng binayaran mo sila. Wala kang ebidensya. Wala kang magagawa sa akin. Yung mga saksi na yon, nasa na sila ngayon? Ito ang sariling pag-amin ni Kilang, na inutusan mo siyang sirain ang race car. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Hindi pa rin napatutunayan na ako ang pumatay sa ama mo. Noong mga panahong yon, naiinggit ka sa Lu Group dahil umuunlad ito. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng ama ko. Ngayon, hindi direktang sinisiraan mo si Chairman Jiang. Ang totoo mong layunin ay ang agawin ang Jiang Group. Lu Chenjo, sa pinakamabuti, ang ebidensyang ito ay magpipilit lamang sa akin na magbayad ng kompensasyon. Hindi nito ako kayang saktan. Lu Chenjo, para kang tatay mo. Parehong matigas ang ulo. Matigas ang ulo namin. Hindi tulad mo, napakatuso at mapaglinlang. Pero kami ay naglalakad sa matuwid na landas. Kami ay malinis. Ano naman, gumagawa ng mabuting gawa at nagiging tulad mo, isang pulubi. Biro lang yan. Ha? Lin, napakalayo ng landas mo. Lu Yuanshan. Ako, ikaw rin ay residente ng urban village. Magkasama kami lumaki. Magkasama kami naghirap. Ganyan kami. Nakarating sa kinaroroonan natin ngayon. Paano ka naging napakalupit? Lahat yan ay nasa nakaraan. Sino ang naaalala ang mga dating ugnayan? Ang sino mang humadlang sa akin ay kalaban ko, Lin mo. Lin, nawala ka sa sarili mo habang hinahabol ang pera at kapangyarihan. Noong mga panahong iyon, mabuti rin ang trato ni Lu Yuanshan sa iyo. Paano mo ginawa ito sa kanya? Hindi mo lang naiintindihan. Mag-isa na lang ang bawat tao at ang mundo ay hahatol sa kanya. Aakyat ako sa pinakatuktok. Titingala sa akin ang lahat. Matigas pa ba ang ulo? Ano ngayon? Kung napakakapable ka, ipakulong mo ako. Ikaw? Lu Chenju, ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ang panganay na anak ng pamilya Lu. Wala ka naman kundi nakasandal lang sa reputasyon ng tatay mo. Ang mga sinasabi mong modified race cars mo ay wala naman kundi nakadepende lang sa wrench na ito. Sa huli, pulubi ka lang. At ikaw, nagpapakilala kang malaking investor pero nanloloko ka ng tao saan-saan. Ninakaw ang pera nila. Nakikipagsabwatan sa mga makapangyarihan. Nagbabalak kunwari kunin ang shares ng ibang companies. Parang ikaw at Jiang Jianyue ay parehong naive. Nag-iisip na ang pagkapanalo sa championship sa World Championship ay makakapag-save sa kumpanya. Hintayin mo lang. Ang Jiang Corporation ay mapapasa lahat sa pamilya Lin. Nakuha ko. Nakuha ko ang crucial evidence. Ano? Anong mahalagang ebidensya? Ito ang una. Ito ay mula noong panahong iyon. Malapit ka sa noodle house ni Mang Chen. Sinisira ang mga kagamitan sa kuryente at naglilipat ng pera kay Mang Chen. Ito ang pangalawa noon sa Urban Village. Isang sasakyang katulad ng modelo mo, ang sasakyan mo lang ang nakita sa Urban Village ng alauna ng hapon noong araw na iyon. Paano mo ipapaliwanag iyan? Peke ang lahat ng impormasyon mo. Hindi ako naniniwala. Ito ang pangatlo ay ang iyong mga record ng paglilipat ng pera sa bangko kay Kilang. Ang pinagmulan ng bawat bayad ay malinaw na nakadokumento. Lin Mo, noong panahong iyon ang sasakyan ng tatay ko ay iligal na nakuha mo. Nang dumating kami dito noong panahong iyon, nakilala kami. Sa tingin mo, galing lang sa hangin ang mga dokumentong ito mula sa wala?
Tingnan mong mabuti. Bawat piraso ng ebidensya dito, bawat pahina, ay notaryado na may mga pirma at opisyal na selyo. Matibay ang ebidensya. Wala ng takas. Nag-hire ka talaga ng racer sa training track ng palihim para sirain ang kotse ko. Ang gawaing tulad nito, may mga saksi at ebidensya tayo. Hindi. Imposible. Peking lahat ito. Lynn, ayaw mo pa ring magsisi? Sa lahat ng mga taong ito dahil sa pera at kapangyarihan, ilan bang kasuklam-suklam na bagay ang nagawa mo? Nandito na ang ebidensya. Huwag mo nang subukang lumusot pa. Ginoong Lin, nagkamali ako. Hindi ko dapat tinulungan kang gawin ang lahat ng kasuklam-suklam na bagay na iyon. Nakita ko na ang katotohanan ngayon. Dapat ka ring umamin. Magsusumamo ka para sa kahabagan. Lu Chenjo, sinira mo ako at pananagutan mo ito. Ngayon, magturo ako sa iyo ng leksyon. Lu Chenjo, ako, Lin mo, ay napakaraming taon na sa mundong ito. Sa tingin mo itong maliit na bagay ay makakapagpabagsak sa akin? Lin mo, ang ebidensya ay matibay. Sapat para ikulong ka habang buhay. Gusto mo pa ring lumaban? Gaano katagal? Lin mo, para sa sarili mong makasariling pagnanais, napinsala mo ang napakaraming tao. Ngayon, ay ang araw na babayaran mo ang ginawa mo. Ang araw na babayaran mo ang halaga. Mr. Lin, tumigil sa paglaban. Nagkamali na kami. Ngayon, sa pag-amin ng kasalanan lang, maaari tayong magkaroon ng pagkakataon na magsimula ulit. Lynn, ang pagdating sa puntong ito ay lahat ng sarili mong gawa. Ang pagbabalik ngayon ay posible pa rin. Huwag gumawa ng isa pang pagkakamali. Hahaha, magsimula ulit? Ako, Lin mo, mula sa pinakasimula, ay walang paraan para bumalik. Lin mo, matigas ang ulo mo. Gaano karaming tao ang mapinsala mo? Tinawagan ko na ang pulis. Malapit nang dumating ang pulis. Ilang taon ko nang pinapatakbo ang Lin Group. Sa lahat ng mga taong iyon, hindi ko inakala na magwawakas ako sa ganito. Lahat ito ay dahil sa mga taong katulad mo. Lin Mo, muntik mo na akong idamay sa impyerno. Tingnan mo ang gulo ng sitwasyon ko ngayon. At ikaw pa ang may lakas ng loob na sisihin ako. Lin mo, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Kung alam mo noon, ang alam mo ngayon. Tumayo ka. Ngayon, naisakdal na natin ang mga kriminal na ito. Salamat sa inyong lahat. Ginoong Chen, salamat po. Walang anuman. Nahanap ko lang ang tamang daan pabalik. Binatang Lu, nagkamali ako noon. Hindi ko nakilala ang iyong kahalagahan. 5 taon na ang nakalipas. Araw-araw, nagkunwari akong isang pulubi. At sa wakas, ngayon, nakamit ko na ang hustisya para sa iyo. Ginoong Lu, magiging maayos ang lahat. Sa hinaharap, ang Jiang Corporation at ang Lu Corporation ay parehong magiging mas maganda. Totoo, Ginoong Lu. Ang kaluluwa ng iyong ama ay magiging payapa. Ginoong Lu, huwag kang malungkot. Masyado kang mabait, Ginoong Lu. Simula ngayon, ang aming Lu Corporation at ang Jiang Corporation ay magtutulungan para gawing mas maganda ang lugar na ito. Sa lahat ng mga taon, ang Urban Village ay dumaan sa napakaraming pagsubok at hirap. Ngayon ay makakapamuhay na tayo sa mga payapang araw. Nang wala na ang Lin Mo, ang lugar na ito ay nagliwanag na. Nagsimula ang lahat sa liabe. Maari itong magdala ng yaman at mahika, pero kasalanan din. Gusto kong itago ang liabe sa basement, kung saan walang makakakita. Sang-ayon ako. Para sa isang racer, ang pinakamalaking karangalan. Alam mo ba kung ano ito? Ano ba? Ang pagkakaroon ng isang perpektong racing team. Kaya, sasali ka ba sa team ko? Pero ang skills ko ay hindi nakagaya ng dati. Hindi ako tumitingin sa skills mo. Tumitingin ako sa iyo. Lu Chenzo. Oh, nakakatuwa. Pero alam ko talaga
Nagwapo ako. Ginoong Lu. Medyo walang hiya ka. Hoy, biro lang. Dahil napaka-sincere mo. Sasali ako. Tayo sa pandaigdigang entablado, mag-shine ng magkasama. Ganyan ang dapat. Naniniwala ako, kahit walang wrench, ang skills mo ay patuloy na mag-improve, kahit umaabot sa mga bagong taas. Ginoong Lu, may skills ako. Makatutulong ako sa pag-improve mo. Sa ganitong kaso, tayo para sa goal na ito. Magtulungan. Grabe, ang World Championship na ito. Ang layo na lamang ni Jiang Jian West lahat. Talaga, ang pinsan ko talaga nagbigay sa amin ng karangalan. Hindi ako masyadong marunong tungkol sa mga kotse. Bumili rin ako ng ticket. Na-excite ako sa venue. Tigil na sa pagpuri sa akin. Nanalo lang ako ng World Championship, hindi pa ako nananalo ng Universe Championship. Jiang, sa galing mo, pwede kang manalo ng Galaxy Championship. Tara na tagay. Tagay. Lu Chenzhou, ano ang plano mong gawin sa susunod? Well, sa hinaharap, ayaw ko nang harapin ang mga bagay sa kumpanya. Gusto ko lang manatili sa racing team at magkarera ng mga kotse kasama ka. Tara, ikaw magkarera ng mga kotse. Sa tingin ko go-karts ang bagay na bagay sa'yo. Sa pananaw ko, ang galing ninyong mga kabataan matapang, walang takot, at malikhain. Chen, wag mo akong asarin, pero para sa akin, gusto ko talagang makipagkumpetensya sa track at ibigay ang lahat. Magandang ideya iyan, pero ang mga skill mo ay nangangailangan ng pagpapabuti. Kapag dumating ang panahon, isasama ko kayo? Sige, walang problema. Sa tulong ni Jiang na buong suporta, ang mga skill ko ay tiyak na mabilis na magpapabuti. Kaya't kailangan kong bantayan kayo. Baka sa isang araw, ang ating Lu ay magiging eksperto sa racing. Hahaha. Makita kayong lahat na puno ng sigla ay napakaganda. Ang ating urban village ay tiyak na magiging mas masigla. Hoy, pag-usapan natin iyan. Bakit hindi ako magmungkahi? Dapat ba tayong sa urban village magtayo ng racetrack ng magkasama? Ano sa tingin mo? Magandang ideya rin iyan. Gusto ko iyan. May kilala ako. Makakapagbigay ako ng mga resources. Kaya't ako ay magbibigay sa lahat ng mga noodles ni Old Chen. Shen, sa iyong mga noodles ni Old Chen na buong suporta sa amin. Kapag mga kaibigan mula sa ibang lugar ay dumating sa ating urban village, maaari nilang tikman ang ating natatanging lutong lokal. Kapag dumating ang panahon, pagkatapos ng training, lahat ay makakakuha ng isang bowl ng steaming noodles. Ito ay talagang masarap. Kaya't ako ay mag-contact sa mga resources ngayon para matapos ang renovation ng track ASAP at magawa ito para tayong makapagbigay sa lahat ng pagkakataong mag-race sa bagong track agad. Kaya't kailangan kong magmadali sa investment. Kaya't Lu, sasama ako sa iyo. Maganda.